Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, September 12, 2024. Yung minomonitor nga nating bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ito nga po ay patuloy pa rin lumalakas. At ayon nga sa European Center, ito nga po ay nasa severe tropical storm na at anumang oras ngayon ay posible ito mag-intensify pa into typhoon category. Tinataglay nga po nito yung lakas na aabot ng 95 km per hour near the center at meron po tayong pagbugso dyan na aabot ng 115 km per hour. Mabilis nga po yung pagkilos nito sa 20 km per hour pa northward nga po yung kanyang direksyon. At ito nga po ay mataas pa rin ang tsansa na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at pagpasok nga po niyan sa ating PAR, ito nga po ay posibleng maging si bagyong Perdy. At apektado nga po niyan yung Eastern Visayas, Caraga, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Palawan, Occidental Mindoro, Romblon at natitirang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Habang yung habagat naman, apektado po niyan ang Mimaropa, Calabarzon, kasama rin nga po dyan yung Cagayan Valley, Aurora, Quezon, and natitirang bahagi ng Bicol Region. Sa Metro Manila naman, apektado naman po tayo dyan nung localized thunderstorm. At tayo nga po sa latest update ng Advanced Weather Forecast, pagkatawid nga po niyan dito sa ating Philippine Area of Responsibility, may posibleng mabubuong dalawang bagyo. Dito, yung isa po sa loob ng ating PAR at yung isa po ay posibleng nasa pinakaguhit or nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. At magkakaroon din po ng posibleng low pressure area o panibagong sama ng panahon sa may parte naman po ng West Philippine Sea. Yan po ang alamin natin sa ating Advanced Weather Forecast. Dito nga po sa ating rain map animation, asahan nga po natin mamayang alas 10 ng umaga, mataas pa rin po ang tsansa ng pagulan sa Bicol Region, ilang bahagi ng Visayas at dito nga po sa Zamboanga Peninsula, northern na portion ng Palawan at natitirang bahagi ng Palawan at western section ng Visayas. Makulimlim na kaulapan sa buong Luzon including Metro Manila. Pagdating naman po mamayang alas 3 ng hapon, alas 2 pa lamang, ay mataas na ang tsansa ng pagulan sa halos malaking bahagi ng ating bansa. Kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan, may mga posibilidad nga po tayong aasahan na bigla pagbuhos ng pagulan dahil nga po sa habagat at extension ng kaulapan nitong malakas na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, mataas pa rin ang tsansa ng pagulan sa Bicol Region, Mindoro Provinces, northern portion ng Palawan, western section ng Visayas at eastern section ng Visayas. Kasama pa rin po dyan ang Zamboanga Peninsula at Davao Region. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, ganun pa rin po mataas ang tsansa ng pagulan sa eastern section ng Luzon, northern Luzon, extreme northern Luzon, Bicol Region, Quezon. Kasama pa rin po dyan ang western section ng Visayas, Palawan, Mindoro Provinces at sa parte ng Mindanao. Sa may Metro Manila naman, asahan natin yung mga biglang pagbuhos ng pagulan dahil po yan sa localized thunderstorm. Dumako na nga po tayo sa ating Advanced Weather Forecast. Dito nga po sa ating Advanced Weather Forecast, mataas nga po ang tsansa ng pagulan sa hapon at sa gabi at meron din mga posibilidad na pagulan sa madaling araw. Pagdating po ng September 13, bukas po yan ay mataas po ang tsansa ng pagulan sa ating bansa, kaya iba yung paghahanda para sa ating mga kababayan at posible nga na ito'y papasok ng Philippine Area of Responsibility ng September 14 ng madaling araw or September 13 ng gabi. Habang magkakaroon nga tayo ng panibagong sama ng panahon dito nga po sa may parte ng western section ng Zambales. Pagdating naman po ng September 15, lalabas din po agad dyan ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng September 16, dito nga po magkakaroon nga po tayo nung bagyo
na nasa eastern section po yan ng Catanduanes. At ito nga po ay mababa naman ang landfall scenario. At kung sakali nga pong magtutuloy ito po ay posibleng maging si Hiner. At pagdating naman po ng September 17, papalayo po yan ng ating landmass pero hahatakin po niyan yung habagat na magdudulot nga po ng pagulan sa ating bansa at yung isa pang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible nga ang tungo po nitong dalawang bagyo na to o dalawang sama ng panahon na to ay susundan nga po niyan yung posibleng direksyon ni posibleng bagyong Perdi. Pagdating naman po ng September 18, mataas po ang tsansa ng pag-ulan sa gitnang bahagi ng ating bansa dahil nga po sa panibagong sama ng panahon sa parte ng West Philippine Sea. At ito nga pong bagyo pa na nasa loob ng ating bansa ay patuloy po niyang hahatakin yung habagat. At kung mapapansin natin, possible din po umabot ito hanggang severe tropical storm. At pagdating po ng September 19, posible po yan lalabas din ng Philippine Area of Responsibility. Mataas po ang tsansa ng pag-ulan dahil po sa paghatak sa habagat. Pagdating naman po ng September 20 hanggang September 21, ito naman yung magiging sama ng panahon natin sa West Philippine Sea or dito na po yan sa South China Sea at hahatakin po niyan yung habagat. Mataas po ang tsansa ng pag-ulan sa western section ng ating bansa. Again, ay inuulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin nga po ang tsansa na magbago yan. Kaya kung nakikita nyo nga po, ay marami pa rin po mga pagbabago na lumalabas ngayon sa ating advanced weather forecast at nadadagdagan nga po yung mga posibleng sama ng panahon na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung mga posibilidad na magiging epekto nitong sunod-sunod na sama ng panahon na nakakaapekto ngayon sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.